Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentuhan yung matutunghayan ngayon ay tungkol kay Dirk. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Binisita ko ang kaibigan kong may sakit na lung cancer sa ospital. Hinihitian ko ito nang nakita niya akong nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya. Sininyasan niya akong pumasok at tinuro ang upuan malapit sa kama niya. Tinanggal ang oxygen mask niya at tinanong kung kumusta na ako. Okay lang ako, ikaw, anong update sa'yo? Tanong ko sa kanya. Eto, malapit ng kunin ni Lord. Mahinang sagot niya. Natawa na lang ako sa sagot niya na kahit nahihirapan ito sa pagsasalita, nakuha pa rin magbiro. College buddy ko si Jake. Magkasama kami sa lahat ng bagay, lalo na sa lakaran at sa kung ano-anong kalokohan. Hindi may kakaila dahil inevitable ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa sobrang suga pa ito sa yosi, halos 2 pakete ang nauubos nito sa isang araw. Pare, may problema ba? Tanong nito sa akin. Napansin niya siguro na medyo tulala ako. Wala pare, ako lang ako. Sabay ngiti ko sa kanya. Kilala kita, Dirk, sabi nito. Alam ko kung may problema ka. Sabay suot ng oxygen mask nito at huminga at tinanggal ulit. Sige na, sabihin mo na sa akin. Sabay suot ulit ng oxygen mask niya. Tumingin lang ako sa kanya at natawa. Kilala mo talaga ako, pare, sabi ko sa kanya. Sabay turo nito sa akin at kita kong ngumiti ito. Sige na nga, sabi ko sa kanya. Sabay hila lang ang upuan papalapit sa kama niya. Naalala mo yung biyahe ko noong nakaraang buwan, pare? Tanong ko sa kanya. Tumango lang ito. Sa totoo lang, Jake, may nakilala akong babae at napatigil ako dahil nakita kong tumaas ang isang kilay niya. May nangyari sa amin. Tuloy ko na nakakatawa naman ito habang suot ang oxygen mask niya. Kwento mo na lang, pare. Makikinig ako, sabi nito, kaya kininto ko sa kanya ang nangyari. Alas 11 ng umaga nang lumapag ang aeroplanong sinasakyan ko sa Davao. Pinadala kasi ako ng management namin para umattend sa isang meeting na gaganapin dito. Matapos kunin ang bagahe ko, sumakay na ako ng taxi at hinatid ako sa hotel kung saan gaganapin ang meeting ng mga bagong clients namin. Tinawagan ko ang misis ko para ipaalam sa kanya na safe ang biyahe ko at nasa hotel na ako. Sige Ling, ingat ka dyan, sabi ng misis ko bago ito binaba ang phone. Inayos ko na ang gamit ko at nilabas ko yung laptop ko at mga dokumento para i-present ko mamaya sa clients namin. Tumingin ako sa oras at nakita kong mag-aalauna na pala. Naisip ko, may oras pa ako kasi alas 6 yung meeting namin. Kaya bumaba ako at nagtanong sa receptionist kung saan ang pinakamalapit na mall. SM City is closer, sir. Walking distance lang po dito sa hotel, sabi sa akin mga receptionist. Thank you so much, sagot ko at paalis na sana ako nang may babaeng lumapit sa receptionist. Thank you so much, sagot ko at paalis na sana ako nang makita ko ang babaeng yun. Hi, good afternoon ma'am. How may I help you? Dinig kong sabi ng receptionist. Hi, my name is Sapil. I made a reservation here online. Sabi ng babae, sabay tingin ito sa akin. Ninitian ko kaya ninitian ko din siya. Yes ma'am, we have your room ready and I will have the bellboy carry your bag for it. Tinignan ko siya hanggang sa sumakay ito sa elevator at di ko napansin na nakatingin din pala sa akin ang receptionist. Napahiya akong umalis at kita kong natawa na lang ito sa akin. Nasa SM City ako at naghanap ng souvenir shop para bumili ng pasalubong sa 2 anak ko at para na rin kay Mrs. 2 araw lang kasi ako dito sa Davao, kaya sinulit ko na ang free time ko.
Kumain ako sa Jollibee at pumasyal sa iba't ibang butik at outlet store. Noong nasa uling outlet store na ako para tumingin para pangregalo ko kay Macy's, nagulat na lang ako dahil nandun din tumitingin ang magandang babae na nakita ko kanina sa reception area ng hotel. Parang nagulat din ito na makita ako at nagkahiyaan pa kami nung makasalubong kami. Hi! Bati ko. Hello, ako nga pala si Dirk. Sabay abot ng kamay ko. Isabel at inabot ang kamay ko at nagkamayan kami. Dami mo atang pinamili. Nakita kasi niya marami akong litpit na bag. Oo, para sa pamilya ko, sagot ko. Ikaw, anong ako? Tanong niya, ikaw, namimili ka din ba? Tanong ko sa kanya. Oo, para sa mga at kapatid ko. Gusto mo bang magkape? Tanong ko sa kanya at tumingin ito sa oras. Sure, nilakad ka ba? Tanong ko sa kanya, oo. Mamayang alas 8, may a-attend na akong meeting, sabi niya. Sa isang coffee shop kami pumunta na nasa loob lang ng SM City at nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho namin at sa mga bagay-bagay. Ngayon ko lang napansin na may dimple pala si Isabel. Sa kalawang pisngi, straight ang ipin niya at ang kintab ng buhok niya. Nahalatang lahi ito ng mayayamang angkan. Maganda talaga si Isabel. Napapansin ko sa mga lalaking dumadaan na napapatingin ito sa kanya. At yung iba, pansin ko, ngitian siya na pilit kinuha ang atensyon niya. Nagpaalam na ito matapos maubos ang kape niya. Sige, sorry, may lalakarin pa kasi ako. Sabi nito sa akin, okay lang, mukhang nabala na kita. Sabi ko, no, it's okay. Kailangan ko din kasi magpahinga. Natawang sabi nito, mabuti naman. Binagyan ko siya ng calling card ko just in case na gusto niyang mag-venture sa business namin. At binigyan din niya ako ng calling card ko. Sige, Dirk, thanks for the coffee. No problem, Isabel. Sana magkita pa tayo. Sabi ko na napatawa lang ito. Oo, magkikita talaga tayo kasi isang hotel lang ang tinutuloyan natin. Natawa na rin ako. Bumalik na ako sa hotel dahil mag-aalas 4 na nun. At kailangan ko pang maganda para sa meeting ko mamaya sa mga investor namin. Matapos maligo at ayusin ang gamit, bumaba na ako at pumunta sa restaurant ng hotel kung saan kami magkikita. Sinalubong ako ng waiter at binati ako. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. How many parties, sir? Shelby Industry Meeting. Nandito na ba sila? Naminig siguro ako ng receptionist na restaurant dahil lumapit ito sa amin. Shelby Industry Meeting, sir? Tanong niya sa akin. Yes, sorry, sir. Na-move po yung meeting nyo around 8 at sa ibang venue na po. Binigyan niya ako ng envelope at nung binuksan ko, nabasa ko ang pangalan ng restaurant at address nito na-move pala. Sabi ko sa sarili ko, thank you for the info, sabi ko sa kanila at bumalik na lang ako sa taas at tumawag sa office namin sa Manila. Hello, Dirk. Yes, si Dirk ito. Sir, buti nang patawag kayo kanina. Bakit na tinatawagan sa cell nyo? Sabi ng sekretary ko, na-move pala ang meeting. Oo kasi, may unexpected changes. Sabi ni Sir Bob, andyan ba siya? Wala na sir, nakauwi na. Pero sabi niya, may bagong investor na sasali sa meeting. Ganun ba? Oo. Na-send ko na po sa email ninyo yung additional changes. Sabi nito sa akin. Inopen ko ang laptop ko at naglagay matapos basahin ang additional changes sa investment contract. Dinownload ko agad ito sa disk at bumalik sa SMCT para i-print ang kontrata. Pumasyal muna ako dahil may isang oras pa ako papatayin bago ang meeting at nung nagpaalam ako sa coffee shop kung saan kami nagkape ni Isabel, napangiti na lang ako. Sana magkita uli kami para makita ko uli ang napakaganda ng dimples niya. Sabi ko sa sarili ko. Tumingin-tingin ako ng mga damit at mga sapatos nang mapansin ko. Kaya tumingin sa lang bago alas 8. Kaya nagmadali akong lumabas at pumara ng taxi. Pagdating ko sa restaurant, nakita kong andun na nga ang mga investor at pinakilala ko ang sarili ko bilang representative ng Shelby Industry. At isa-isa ko silang kinamayan. Good evening, Mr. Rodriguez.
What we have to apologize for the delay, sabi ng investor sa akin. It's okay, Mr. Enriquez. There's no problem. Sir, I heard that there is another party going to join us. Tanong ko sa kanya, yes. Business partner namin na gustong ma-sure na okay yung bagong business venture na papasukin namin. Sabi nito sa akin, good, ito na pala sila. Nagulat ako sa nakita ko. Glad to see you again, Isabel. Bati Mr. Enriquez sa kanya. Nice to see you again, Ronnie. At nagbeso ito sa kanya. Hi there, batik niya sa akin. Oh, you two know each other. You two know each other. Tanong ni Mr. Enriquez. Yes, we check in at the same hotel. Sabi ni Isabel sa kanya. Yes, at nagkape na rin kami kaninang hapon. Sabi ko, that's good. At least, magkakilala na kayo. Hindi ko na kayo dapat pang introduce sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Mr. Enriquez sa amin. Let's have a seat and get this deal over with. Dagdag nito. Naupo na kami at sinimulan ko na ang presentation ko sa kanila. At binigyan ko sila ng copy ng kontrata at portfolio ng company namin. Matapos ang presentation at signing contract, nag-dinner na kami. Kakatawa dahil ngayon nakita kong nakadress si Isabel na litaw na litaw. Ang korba ng katawan niya. Napakaganda ng legs nito at yung pagkakaayos ng buhok niya, lalong lumitaw ang kagandahan niya. Napansin siguro ni Mr. Enriquez na nakatingin ako kay Isabel. Kaya nagsalita ito, Father, may asawa ka na ba? Na napatingin ako sa kanya. At pansin kong nakatingin din sa akin si Isabel. Oo, meron na po, Mr. Enriquez. Ilan ba ang anak mo? 2 na po. Sir, sagot ko sa kanya. Ako, may 4 at 4 lalaki. Kwento na to sa amin. Ikaw, Isabel, ilan na ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Ha? Wala pa, sagot nito. Hahaha. Busy kasi period sa business. Kaya di pa sila makabuo ni Mark. Sabat ni Mr. Enriquez. Pansin kong medyo nahihiya si Isabel. Kaya sinalo ko na lang ang usapan. Okay lang yan, kita mo ako. Hindi nagmamadaling masundan ang mga anak namin ng isis. Tama yan, dapat pagplanuhan ng mabuti ang susunod na hakbang. Sabi ni Mr. Enriquez. Sabay tingin ito sa bili niyo. Malapit na pala mag-alas 10 at may lalakarin para ako. Sabay pahid nito sa bibig niya at tumayo ito. Magpapaalam na ako sa inyong dalawa. At don't worry about the bill. It's already taken care of. Sabi nito sa amin. Sabay din kami tumayo ni Isabel. At magkamayan kami sa kanya. Good night, Tony. Regards mo na ako kay Monique. Sige sir, good night mo. Sabi ko sa kanya. At umalis na ito at naiwan kaming dalawa ni Isabel sa table namin. Well, the night is still young. Sabi ko sa kanya. Nangumiti lang ito at sabi niya, want to go somewhere else? Sure, sabi ko at umalis na rin kami. Naglakad kami papunta sa bar. 2 blocks away sa restaurant. Nung malapit na kami, biglang may humarang sa aming 3 lalaki. At tinutukan kami ng baril. Pare, relax lang mga pare, sabi ko dun sa 3. Pare, wag dito, daming makakita, sabi ng isa kaya tinulak kami sa madilim na iskinita. Pare, maawa ka sa amin, sabi ko doon sa isang may dalang baril. Ilabas niyo ang pitaka at mga jewelry niyo. Gawin na natin ang gusto nila, Isabel, sabi ko sa kanya. Napansin ko, nanginginig na ito sa takot. Ito, kunin niyo na ang bag ko, sabi ni Isabel. Sabay hila naman ng isa. Tol, gandang babae nito ah, sabi ng isa. Sabay hila kay Isabel na napasandal ito sa kanya. Kunyeta bay, ang bango. Wow, swerte. Sabay yakap nito at pinisil ang kalang bundok ni Isabel. Please pare, huwag niyong gawin. Sa kanya yan. Maawa kayo. Sabay sapak ng isa sa mukha ko. Napansin kong dumugo ang ilong ko. Shit. Bay, ang bango. Kita kong iniimbas ng isa ang tiyan ni Isabel habang yung may hawak ng baril naman. Tinignan ko siya hanggang sa sumakay ito sa elevator at di ko napansin na nakatingin din pala sa akin ang receptionist.
Napahiya akong umalis at kita kong natawa na lang ito sa akin. Nasa SM City ako at naghanap ng souvenir shop para bumili ng pasalubong sa dalawang anak ko at para na rin kay Mrs. 2 araw lang kasi ako dito sa Davao, kaya sinulit ko na ang free time ko. Kumain ako sa Jollibee at pumasyal sa iba't ibang butik at outlet store. Noong nasa ulit na outlet store na ako para tumingin para pangregalo ko kay Mrs., nagulat na ako dahil nandun din tumitingin ang magandang babae na nakita ko kanina sa reception area ng hotel. Parang nagulat din ito na makita ko at nagkahiyaan pa kami nung makasalubong kami. Hi! Bati ko. Hello, ako nga pala si Dirk. Sabay abot ng kamay ko. Isabel at inabot ang kamay ko at nagkamayan kami. Dami mo atang pinamili. Nakita kasi niya marami akong bitbit na bag. Oo, para sa pamilya ko, sagot ko. Ikaw, anong ako? Tanong niya, ikaw, namimili ka din ba? Tanong ko sa kanya. Oo, para sa mga at kapatid ko. Gusto mo bang magkape? Tanong ko sa kanya at tumingin ito sa oras. Sure, nilakad ka ba? Tanong ko sa kanya, oo. Mamaya alas 8, may a-attend na akong meeting, sabi niya. Sa isang coffee shop kami pumunta na nasa loob lang ng SM City at nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho namin at sa mga bagay-bagay. Ngayon ko lang napansin na may dimple pala si Isabel. Sa kalawang pisngi, straight ang ipin niya at ang kintab ng buhok niya. Nahalatang lahi ito ng mayayamang angkan. Maganda talaga si Isabel. Napapansin ko sa mga lalaking dumadaan na napapatingin ito sa kanya. At yung iba, pansin ko, ngitian siya na pilit kinuha ang atensyon niya. Nagpaalam na ito matapos maubos ang kape niya. Sige, sorry, milalakarin pa kasi ako. Sabi nito sa akin, okay lang, mukhang nabala na kita. Sabi ko, no, it's okay. Kailangan ko din kasi magpahinga. Natawang sabi nito, mabuti naman. Binagyan ko siya ng calling card ko just in case na gusto niyang mag-venture sa business namin. At binigyan din niya ako ng calling card niya. Sige, Dirk, thanks for the coffee. No problem, Isabel. Sana magkita pa tayo. Sabi ko na napatawa lang ito. Oo, makikita talaga tayo kasi isang hotel lang ang tinutuloyan natin. Natawa na rin ako. Bumalik na ako sa hotel dahil mag-aalas 4 na nun. At kailangan ko pang maganda para sa meeting ko mamaya sa mga investor namin. Matapos maligo at ayusin ang gamit, bumaba na ako at pumunta sa restaurant ng hotel kung saan kami magkikita. Sinalubong ako ng waiter at binati ako. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. How many parties, sir? Shelby Industry Meeting. Andito na ba sila? Narinig siguro ako ng receptionist na restaurant dahil lumapit ito sa amin. Shelby Industry Meeting, sir? Tanong niya sa akin. Yes, sorry, sir. Na-move po yung meeting nyo around 8 at sa ibang venue na po. Binigyan niya ako ng envelope at nung binuksan ko, nabasa ko ang pangalan ng restaurant at address nito. Na-move pala, sabi ko sa sarili ko. Thank you for the info, sabi ko sa kanila. At bumalik na lang ako sa taas at tumawag sa office namin sa Manila. Hello, Dirk. Yes, si Dirk ito. Sir, buti nang patawag kayo kanina. Bakit tinatawagan sa cell nyo? Sabi nung sekretary ko. Na-move pala ang meeting. Oo kasi may unexpected changes. Sabi ni Sir Bob. Andyan ba siya? Wala na siya. Nakauwi na. Pero sabi niya may bagong investor na sasali sa meeting. Ganun ba? Oo. Na-send ko na po sa email ninyo yung additional changes. Sabi nito sa akin. Inopen ko ang laptop ko at nag-login. Matapos basahin ang additional changes sa investment contract, dinownload ko agad ito sa disk at bumalik sa SM City para i-print ang kontrata. Pumasyal muna ako dahil may isang oras pa akong papatayin bago ang meeting at nung nagpaalam ako sa coffee shop kung saan kami nagkape ni Isabel, napangiti na lang ako. Sana magkita ulit kami para makita ko ulit ang napakaroon ng dimples niya. Sabi ko sa sarili ko. Tumingin-tingin ako ng mga damit at mga sapatos nang mapansin ko. Kaya tumingin sa lang bago alas 8.
Kaya nagmadali akong lumabas at pumara ng taxi. Pagdating ko sa restaurant, nakita ko andun na nga ang mga investor at pinakilala ko ang sarili ko bilang representative ng Shelby Industry at isa-isa ko silang pinamayan. Good evening, Mr. Rodriguez. What we have to apologize for the delay, sabi ng investor sa akin. It's okay, Mr. Rodriguez. There's no problem. Sir, I heard that there is another party going to join us. Tanong ko sa kanya, yes. Business partner namin na gustong ma-sure na okay yung bagong business venture na papasukin namin. Sabi nito sa akin, good, ito na pala sila. Nagulat ako sa nakita ko. Glad to see you again, Isabel. Bati Mr. Enrique sa kanya. Nice to see you again, Ronnie. At nagbeso ito sa kanya. Hi there, batik niya sa akin. Oh, you two know each other. You two know each other. Tanong ni Mr. Enriquez. Yes, we check in at the same hotel. Sabi ni Isabel sa kanya. Yes, at nagkape na rin kami kaninang hapon. Sabi ko, that's good, at least magkakilala na kayo. Hindi ko na kayo dapat pang introduce sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Mr. Enriquez sa amin. Let's have a seat and get this deal over with. Dagdag nito. Naupo na kami at sinimulan ko na ang presentation ko sa kanila at binigyan ko sila ng copy ng kontrata at portfolio ng company namin. Matapos ang presentation at signing contract, nag-dinner na kami. Kakatawa dahil ngayon nakita kong nakadress si Isabel na litaw. Ang korba ng katawan niya. Napakaganda ng legs nito at yung pagkakahayos ng buhok niya na lalong lumitaw ang kagandahan niya. Napansin siguro ni Mr. Enriquez na nakatingin ako kay Isabel. Kaya nagsalita ito, Father, may asawa ka na ba? Na napatingin ako sa kanya at pansin kong nakatingin din sa akin si Isabel. Oo, meron na po, Mr. Enriquez. Ilan na ba ang anak mo? 2 na po. Sir, sagot ko sa kanya. Ako, may 4 at 4 lalaki. Kwento na to sa amin. Ikaw, Isabel, ilan na ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Ha? Wala pa, sagot nito. Hahaha. Busy kasi period sa business. Kaya di pa sila makabuo ni Mark. Sabat ni Mr. Enriquez. Pansin kong medyo nahihiya si Isabel. Kaya sinalo ko na lang ang usapan. Okay lang yan, kita mo ako. Hindi nagmamadaling masundan ang mga anak namin ni Mrs. Tama yan, dapat pagplalungan ng mabuti ang susunod na hakbang. Sabi ni Mr. Enriquez. Sabay tingin ito, sabi niyo, malapit na pala mag alas 10 at may lalakarin para ako. Sabay pahid nito sa bibig niya at tumayo ito. Magpapaalam na ako sa inyong dalawa at don't worry about the bill, it's already taken care of. Sabi nito sa amin. Sabay din kaming tumayo ni Isabel at pagkamayan kami sa kanya. Good night, Ronnie. Regards mo na ako kay Munit. Sige sir, good night mo, sabi ko sa kanya. At umalis na ito at naiwan kaming dalawa ni Isabel sa table namin. Well, the night is still young, sabi ko sa kanya. Nangumiti lang ito at sabi niya, want to go somewhere else? Sure, sabi ko at umalis na rin kami. Naglakad kami papunta sa bar. 2 blocks away sa restaurant. Nung malapit na kami, biglang may humarang sa aming 3 lalaki at tinutukan kami ng baril. Pare, relax lang mga pare, sabi ko dun sa 3. Pare, wag dito, daming makakita, sabi ng isa at tinulak kami sa malilim na iskinita. Pare, maawa ka sa amin, sabi ko dun sa isang may dalang baril. Ilabas nyo ang pitaka at mga jewelry nyo. Gawin na natin ang gusto nila. Napansin kong nanginginig na ito sa takot. Ito, kunin nyo na ang bag ko, sabi ni Isabel. Sabay hila naman ng isa. Tol, gandang babae nito ah. Sabi ng isa, sabay hila kay Isabel na napasandal ito sa kanya. Grabe ba ang bango? Swerte. Sabay yakap ito at pinisil ang kanang bundok ni Isabel. Please pare, huwag niyong gawin sa kanya yan. Maawa kayo. Sabay sapak ng isa sa mukha ko. Na napansin kong dumugo ang ilong ko. Grabe ba ang bango? Kita kong
hinimas ng isa ang tiyan ni Isabel, habang yung may hawak na baril naman ay lumapit sa kanila, sabay hawak sa hita nito at pinsil-pisil ito. Swerte ka ah, sabi nung may hawak na baril sa akin. Amin muna siya kung okay lang. Pare, wag, maawa kayo sa kanya. Ako na lang saktan niyo. Wag lang si Isabel. Pagmamakawa ko sa kanila na ngayon ay kita kong umiiyak na si Isabel. Nung iangat nila ang damit ni Isabel, pareho kaming habat na napatigil dahil sa nakita namin. Grabe, pare ang puti. Agad namang hinawakan ang paloob ni Isabel at dinantayan nito ang nakatagong yaman nito sa ibabaw ng kanyang paloob. Napasigaw ito ng malakas at buti na lang may mga taong dumaan at narinig siguro ang pagsigaw ni Isabel. Kaya agad itong tumakbo papalapit sa amin. Pare, may mga tao, sibat na tayo. Agad namang nagtakbuhan ng tatlo at iniwan kami nakaupo sa sahig. Isabel, okay na, wala na sila. Nung nilapitan ko siya, nanginginig pa talaga ito sa takot. Umahagul ko na ito ng iyak. Nasa police station na kami at kinuha ang statement namin dalawa, pati ang composite skits ng tatlong nang hold up sa amin. Okay ka na ba? Tanong ko kay Isabel. Na ngayon ay kalmado na. Oo, okay na ako. Natakot talaga ako kanina, sabi nito sa akin. Sir, ma'am, may mga kamag-anak ba kayong pwede namin tawagan? Tanong ng pulis sa amin. Wala sir, taga Maynila ako. Ako din, sagot ni Isabel. Pero may matutulayan kayo dito? Oo, sa hotel kami naka-check-in. Sagot ko. Ipapahatid ko lang kayo sa mga pulis namin. Salamat sir, sabi ni Isabel. Hinatid kami ng pulis sa hotel. At gulat na gulat yung bellboy nang makita kami sakay sa mobile car. Sir, okay lang ba kayo? Tanong nito sa amin. Pati ang receptionist. Na-hold up kami kanina, galing sa meeting. Oh my God, narinig kong sabi ng receptionist. Sinamahan nila kami sa mga kwarto namin at pinupero ng kahit ano. Okay lang ako, kailangan ko lang magpahinga, sabi ni Isabel sa kanila. Kayo po sir, nung tanong ng receptionist sa akin. Okay lang din ako, tatawag pa ako sa amin. Salamat at magpaalam na rin sila. Isabel, gusto mo nang kausap? Nasa kabilang kwarto lang ako ha. Sabi ko sa kanya at tumangon lang ito at naiyak. Umupo ako sa tabi niya at tinawakan ng kamay niya. Pahinga ka na. Sabi ko sa kanya at tumingin lang ito sa akin. At tumango ito sabay ngiti sa akin. Yan smile, ang importante, walang masamang nangyari sa atin. Meron, yung ilong mo, sabi nito sa akin. Okay lang ako, sabi ko sa kanya. Pahinga ka na ha. Sige Doc, salamat ha. Walang anuman yun, sabi ngiti ko sa kanya. Na inassure ko na okay na ang lahat at lumabas na ako ng kwarto niya. At pumasok sa kwarto ko. Naligo ako at pinamot ko ang ilong ko na bumabara dahil sa tuyong dugo sa loob nito. Humiga na ako sa kama at bago pa nakapilit, biglang umatok sa pintuan ko. Sino kaya ito? Sabi ko sa sarili ko. At bumangon agad ako at hinanap ang t-shirt ko. Sumilip ako at may maliit na butas at nakita ko si Isabel na naka-bathrobe lang. Agad kong binuksan ang pinto. Isabel, what's wrong? Tanong ko sa kanya. Pwede bang samahan mo muna ako dito? Sabi nito sa akin. Sige, halika, tuloy ka. Salamat. Pumasok na siya at sinara ko na ang pinto at pumasok sa loob. Nakita ko itong nakaupo sa kanan. Di ka bang makatulog, Isabel? Tanong ko sa kanya. Hindi pwede. Dito muna ako, Dirk. Sure, walang problema. Sabi ko nung naupo na ako sa tabi niya. Pasensya ka na kung na-istorbe kita. No, walang problema sa akin. Gusto mong matulog dito? Tanong ko sa kanya. Tumango lang ito. Sige, higa ka na at babantayan kita. Yumakap ito sa akin at sabi, salamat Dirk. Sabay gapang sa kama at humiga sa may kanang parte nito. Sakto din at may sopa sa kwarto. Kaya doon ako nahiga habang binabantayan ko siyang natutulog. Hindi ko napansin
Nakaibig na pala ako. Nagising na lang sa ingay na nanggaling sa kama. Patay kasi ang ilaw sa kwarto at ang sinag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag. Sa loob, bumangon ako para tingnan si Isabel at nakita ko itong gumagalaw na parang binabangungot. Kaya agad akong tumayo para gisingin siya. Nang malapit na ako sa kama, bigla na lang akong napatigil. Nakita kong nasa may paanan niya ang kumot. Nakabukas ang bathrobe nito na kitang-kita ang suot nitong sando at short. Isabel, Isabel. Ginising ko siya nang biglang gumalaw ito at pinapa ang bundok gamit ang kanang kamay at napansin kong bumaba ang kaliwang kamay nito pagapang sa pagitan ng kanyang mga hita. Napalunok tuloy ako ng laway. Kasi nakita ko naglakas loob at tinapik siya sa baywang para gisingin. Isabel, Isabel, gising, Isabel. At biglang napatigil ito. Tumingin sa akin. There, binabangungot ka. Sabi ko sa kanya na agad naman itong nagtakip sa sarili at nagpumot ito. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo, okay lang ako. Pasensya ka na. Okay lang, sige, tulog ka na ulit. Sabi ko sa kanya. At tumalikod lang ito kaya bumalik na ako sa sopa at nahiga. Tama ba yung nakita ko kanina? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. Pagod lang siguro. Sabi ko kaya tumalikod na rin ako kaharap sa sandalan at natulog. Maya-maya nakaminig ulit ako ng kakaibang bulong galing sa kama. Kaya tumalikod agad ako at bumangon para tingnan siya. Nakabukas ulit ang bathrobe niya kagaya kanina. Pero ang pagkakaiba lang, gising ito at nakatingin sa akin habang pinagpapala ng kamay niya ang kanyang dibdib at ang kanyang harap. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.